Itong dos por dos talaga. Oo, ikaw naman, Morley Alinio. Kaaga-aga ginigising mo ang dugo ni Tunying tsaka ni Jerry, ha? Ayan, at tsaka yung mga kababayan natin, ha? Sino daw yung actress? Kayo talaga. Alam po niyo mahabigan ni Kapopoy, ha? Ayan, kaya daw matataas ang taripa ng ating mga artistang Magdalena ngayon. Ayan, ano to eh? Kasalanan daw ito ng mga kontraktor. Daming bayan. Oras, ay ipanalangin mo po kami, Bishop Buddy Ballesteros. Oras ganap ng alas 8:13. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo, Makalma at Sister L, Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Mike Defensor, the known Wonder Boy. Marami sa kanyang talumpati ang naghihikayat sa ating mga kababayan na tanggalin sa pwesto ang ating Pangulo. Alam na natin ang motibo. Mike Defensor again, Ador Mawanay 2.0. Kilala ang salitang Mawanay dahil sa pamimilit di umano sa kanya na gumawa ng peking salaysay. Meron tayong impormasyon na isang tao sa administrasyon dati ni GMA na isang operator na ang trabaho lamang ay to muddle the issues. Pag ang taong ito ay kasama sa isang issue, something is fishy. Damdaming Bayan. Ala, nadamay si Little Lady, ha? Dating Pangulong GMA, ha? Ayan na. Anong sabi ni Secretary Mike Defensor Mawanay Malu? Wonder Boy daw. Hindi Wonder Boy yan. Ano yan? Spice Boy yan. Ma-original na Spice Boys, ha? Ayan na. Talaga namang anday mga issue, ha? Ayan. Kaya naman tuwan-tuwa ang First Lady ay Madam First Lady ilang days before June 30, 2028, ma'am, ha? Abay meron silang magaling na attack dog. Ba yan? Meron silang magaling na spokesperson. Ayan, ano, ha? Si Undersecretary Claire Castro Roque. Damdaming Bayan. Kung merong Harry Roque noon ang dating Pangulong Digong, aba ngayon naman under BBM, abay meron ding Claire Castro. Ayan. Abay Kong Mike, ha? Ayan. Ikaw na ang secretary ng Department of Dirty Tricks. Meron pala mga ganun, ano, ha? Ayan. Pero alam po niyo mga kaibigan ni mga ganyan. Aba, itong si Kuyang, good morning. Ayan. Past Master, ayan. Itong si Attorney Levy Baligo de abay mukhang malaki ang bilib kay Ombudsman Boying Remulla, ha? Kasi doon sinumiti yung yung affidavit ng mga 18 dating Marines at Army, ha? Ayan, na nag-deliver doon ng mga mali-maletang pera, ayan, sa Perskopol, ayan, ilang senador, ilang congressmen at iba pa, ayan. Naku, si Chairman Boy George nabanggit din, ano, ha? Pero yan po ay sabi mga ano daw, ha? Bahagi ng dirty tricks, Secretary Mike Defensor, ha? Ayan na ba magsasabi si
Secretary Mike. Ayan, anong sabi niya, ha? My lips are sealed. Daming bayan. Talaga naman, pero alam po yung mga hoyang mga ating sa dami na mga mabibigat na issue ngayon, abay ang kailangan po natin ngayon ay tama lang yung okay din yung report ni Morley kanina Yung mga kailangan natin Tunjing, Jerry, kailangan natin mga pare ko ng social anesthesia. Anong social anesthesia ating Eileen Gabionsa? Ay, good morning po. Ayan. Kita na kami ni Grandmaster Masorsipul kahapon, ha? Aba, dyan pala sa Rockwell, mahabigan ni... Usap-usapan din pala dyan yung actress naman na ikinondom. Ikinondominium sa penthouse ng isang politiko. Aba talaga. Inaalam kung anong building daw. Yung, kasi mga condominium yata dyan sa Rockwell pangalan ng mga sikat na mga painters. May mga Hidalgo, Juan Luna. May Rizal din ba dyan? Meron na bang dyan? Ben Cab? Meron na bang Baltimore? Anyway mga kuya, mga ating thank God it's Friday. Abay, Biyernes po ngayon. Sa dahil ba naman ng mga issue, chill-chill lang po tayo. Relax lang. Dahil kung isipin natin ang mga problema ng bayan, baka ma-high blood lang po tayo, ha? Mamaya pag-usapan natin yung report ni Morley Alinio kanina, ha? Kulang pa yung report ni Morley, ha? Yun yung niregaluhan. Di ba may ni-report na rin tayo noon na ha? Katropa pala yung ating ni-report din na actress, ha? Na iniregalo sa isang senador. Ayan. Pero mas high class yata Morley, ha? Yung report na ating bubit dahil sabi mo Asia lang. Ito US of A. Malaki-laki ito, ha? Ayan, doble yata sa presyong binabanggit mo, ha? At meron pang pan-shopping, ha? Kakita mo na yan. May talent fee na, may pan-shopping pa. Ayan, sabi ng ating classmate na si Boy Pection at saka si Manding Bahakan. Kamamahal naman yan, classmate. Kasalanan to ng mga kontraktor Ayan. Sila daw po ang nagpamahal ng mga taripa. Alam niyo kung bakit? Aba, itong mga kontraktor sila pala ang mga nagre-regalo ng ganyan. Kaya pala, ha? Ayan. Kaya pala tuloy ilang senador natin nadadawit sa flood control scandal, ha? Para pala makakuha ng ha? Para pala makakuha ng mga bilyones na kontrata, ha? At para makakuha ng minemente na artistang 2 million a month, ha? Talaga ha? Para-paraan lang yan. Diska-diskarte, ha? Anyway, mga kababayan, thank God it's Friday. Thank God it's Friday. Maganda umaga, Pilipinas. Ayan, naimbag nga bigat mo, Apo Presidente. Anyati ko, Apo. Lakad tayo ngayong Biyernes. Ayan. Rumor kayo, Apo. Ayan. Dahan-dahan lang, Mr. President. Lumakay kayo na po, ha? Halos araw-araw yata may out-of-town trip ang presidente, ha? Ayan. Biyernes naman ngayon rin, Mr. President, konting chill-chill lang, ha? Relax-relax lang. Sandali lamang sa ating mga reports. Ikaw talaga, Jerry Carabal, ha? Ayan. Nasanay ka. Di ba sabi ko sa'yo, ha? Mas importante itong report ni Giselle Ricafort. Saka mo na yung report sa Malacanang. Ayan.
Biyernes ngayon ha. Ayan. Sa bigat ng problema ng bayan ngayon, abay kailangan natin ng ayan ng social anesthesia. Ayan, ang gusto na report ngayon. Lalo si Kuya Plasy Chavez o yung Kuya Plasy Chavez ha. Hindi pa raw dumadating yung Victoria's Secret ha. Extra small ha. Sandali lamang mas important itong report ni ni Giselle Ricaforte ha. Dahil ngayong araw ng TGIF abay marami tuloy ang nagtatanong pwede mo mag-walk-in, anong oras ba yun? Haharap daw sa NBI ngayon kay Director Lito Matibag. Ayan. Sa ating bagong NBI Director Lito Matibag. Itong controversial at mga magaganda at sexy mga beauty queen na artista pa. Si Rian Ramos Versosa. Ayan. Si Michelle D. Ha? At saka si Samantha Panlilio dyan sa NBI. Ayan. Sambang office ng NBI. Sa Taft Avenue ba ito, Giselle? O dito sa may Makapagal Boulevard? Ha? Makapagal. Ayan. Makapasyal nga dyan. Anong oras ba yan? Ha? Sandali lamang ha? Ayan. Sabi, saka nga muna mga report sa Malacanang. Politika, ha? Ayan. Showbiz nga muna tayo. Ayan, ang bigat-bigat ng problema ngayon. Alamin natin ang report mula kay Giselle Ricaforte. Iba naman pala ito ha? MMDA Grandmaster Torre. Ayan. Anong pangalan ni Jel Torre ha? Si the third anong first name niya? Ayan. Nestor Torre ba? Sino yung grandmaster natin sa chess? Ayan. Anyway, MMDA General Manager Torre natawa lamang daw. Ayan. Sa report na siya ay patatakbo yung presidente. Ha? Presidente? Ha? Senador Buna. Ayan. Umapilang tigilan na raw intriga kasunod ng fake news. Nagagawin siyang Bucor Chief. Allah. Bakit naman naintriga ang Bucor Chief General Katapang ha? Abay nabanggit din lang ng mga ex-Marines itong si General Katapang papalitan na ni Grandmaster Torre ng MMDA. Nicolas Torre III. Ayan. Sino nga ba yung Grandmaster natin sa chess? Jeric ha? Yuel? Ayan. Eugene Torre. Ayan, Eugene Torre pala. Ayan. Oy, good morning sa mga Grandmasters na ha? Ang tindi talaga ng Worshipful Master ng St. Germain Masonic Lodge ha? 4 na Grandmaster ang dumalo sa kanilang public installation kahapon. Alubit mo ha? Worshipful Master Justice Fred Ampuan ha? Abay naglitsyon pa ng baka. Ayan. Meron pang nagpadala ng pating galing Jensan ha? Pero teka muna, eto muna, marami tayo masyado adlib ha? Eto mo ng report mula kay Giselle Ricaforte. Pero unahin mo nga Giselle ha? Ayan, maraming nagtatanong ha? Aba, pati itong si Congressman JJ Romualdo ng Camiguin ha? Abay, anong oras daw ba haharap sa NBI? Kay NBI Director Lito Magno, ha? Ito itong tatlong artista na ito, ha? Ay, Matibag pala. Ba yan? Nababanggit kasi mga outsider, katunying yan, insider, outsider, ano ba yan? Director Lito Matibag, ayan. Kasi sigurado ba Lito Matibag ang pangalan ng director ng NBI, ha? Narambol-rambol ko na tuloy, ha? Check mo nga, Yuel, Jeric, ha? Baka magalit sa atin si
Executive Secretary Ralph Recto. Ay kabayan, kumusta ka diyan? Melvin pala. Kala ko Lito Matibag. Oy, good morning sa mga taga-NB. Kayo mga taga-NB, tawa kayo ng tawa dyan, ha? Ayan. Ito ang report mula kay Aris number 15, Giselle Ricafort. Giselle, please come in. Giselle. Kailangan kausap natin si Sino? Pwede makikardok na tayo mula mo at Michelle D. Kinumpirma niya lang kayo sa DZRH News na mga abogado lang daw muna yung harap dito sa National Investigation sa kabila itong view sa kanyang mga kliyente. Sino yan? Teka, sino itong nasa video mo na blonde ang buhok? Si ano ba yan? Si Michelle D ba yan? Yung Michelle D Lakay. yung maikli ang buhok na blonde. Pero lakay hindi natin siya ina-expect ngayon sa NBI dahil ang abogado si Atty. Manny Lakay. Giselle, makalma ka lang. Sino naman to naka-face mask ka? Si Samantha ba yan o si Rian Ramos Bersosa? Lakay hindi ko makita yung yung video. Ng TV. Pero kung iyan lakay yung kasama ni Michelle D nung nagtungo siya dito at kinasuhan o inireklamo yung content creator na legal team is graduate. Ganda-ganda ni Michelle D. May pusong lalaki pala ito, no? Ayan, Lakay, dito sa balita naman natin sa Parañaque City. Teka muna. So hindi haharap ngayon itong si Michelle D, Rian Ramos at saka si Samantha Panlilio? Ulit lakay, kahit na sila ay ipinasabina ng NBI, ang binabanggit ni Atty. Garduque ay mga legal counsel daw muna yung sapagkat na ibungunin lang masilip na tayo yung mga at yung kasamahan sa boxing si Alice Soto bago daw magsumite ang counter-ability Giselle, ayan, palibasa cute tong batang maliit ito'y parang nalulunod yung signal mo, ha? Ayan, umakyat ka sa tore ng NBI muna para maliwaliwanag. Lakay, problema namin yan dito lakay sa NBI, yung signal talaga. Gagawin lang ako dun sa kabilang part lakay nitong building. May jammer yata kasi dyan, ang mga taga-NBI parang ano yan parang Pentagon yan Ayan, anyway, okay, proceed. Lakay na walang sabi ko na nga ba, pangit ang signal mo. Lipat ka muna ng MOA. Ayan, doon sa Globe. Ayan. Baka mas okay sa MetLife. Ayan, okay sa may Uniqlo. Okay, proceed. Lakay na walang Manila Development Authority manager ni Tony Duterte sa kumalat sa social media na itatalaga daw siya General ng Bureau of Corrections na ambush interview sa Parañaque City, tinawag ng fake news yung archive na nagsasabi na papalitan niya sa Director General Pio ang pinabulaanan na rin anya kung ginamit ng outfit na basta ng naturang archive. Sabi ito sadyang marami lang tayo mga kababayan yung may oras para gumawa ng mga peking balita. Hinimok ng yung mga ito na tiga, gamitin na lamang yung kanilang mga oras sa kabutihan ng nakararami. Naku, di ba yung mismong news outfit na ginamit para doon sa fake news na yun ay nag-react na hindi sa kanilang galing ang media card na yun. Marami na talaga tayong mga kababayan na sobrang oras sa kanilang mga kamay kung ano naman nasa isip. Kaya sana naman gamitin na lang nila yung oras na yun para sa kabutihan ng nakararami, hindi sa kasiraan at pang-iintriga ang kanilang mga pinagagawa. Una na rin itinanggihan katapos na aalisin siya bilang Director General ng Bureau of Correction at idiniin na nag-aalala na ng mga fake news ngayon. Hinimok ng Director General yung mga ito na verifikahin muna yung informasyon sa mga reliable sources bago ito tanggapin bilang katotohanan. Ito si Giselle Report para sa Radio sa Pilipinas, Pilipino.
Daming bayan. Maraming salamat, Giselle Ricafort mula po sa NBI. Ganyan yata pagka nagbabalak tumakbong senador ha? Noon na presidente, ngayon senador na lang. Ayan. Kasi baka hindi na bumalik si Senator Bato de la Rosa ha? Kailangan daw ang public daw kay Bato sa Senado ay general din. Ayan. Kaya mukhang nag-aambisyon din na maglingkod sa bayan, Senado, ang General Nicolas Torre III. Daming bayan. Oy, Right Honorable Senator Tito Sen. Ayan, Senator JV, ha? Abay, bakit daw bakit daw tatanggalan ng sweldo itong si Senator Bato de la Rosa? Nung nga daw nakulong itong si dating Senador Antonio Trillanes at Senator Laila de Lima, congresswoman ngayon. Bakit sila nakulong na kompleto pa ang sweldo? Ayan, meron pang transportation allowance. Ang laki-laki pa, ha? Bakit ang Bato ilang buwan pa lang nawawala tatanggalan na rin ng sweldo, ha? Daming bayan. Unfair daw po. Ayan nga naman ha. Sandali lamang ata. Meron tayong latest. Sandali lamang Henry Uri ha. Latest muna tayo sa Malacanang. Daming bayan. Abay, siguro ang Perskopol tuwan-tuwa dito kay Secretary Yusek Claire Castro Roque. Ayan. Galing-galing mo, Yusek ha? Ayan. Kaya pinuputak dito ng mga DDS Ayan. Kaya tuloy naka-bulletproof na rin. Ayan. Yung mga bulletproof mo, Yusek, gawa ba ni ano yan? Very merciful Robert Saluta. Ayan. Saluta Bulletproofing Incorporated. Ha? Ayan. Bombahin ka na, buhay ka pa. Daming bayan. Panukalang budgeting code ng DBM, pag-aaralan ng Pangulong Marcos. Budgeting code ng DBM, bakit para wala ng insertion pangit pala insertion, amendment pala. Ayan, para wala ng amendment. Aris number 14 live mula sa Malacanang. Let Narciso please come in. Miss Let. Lakay, rerepasuhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang posibleng paglalagay ng limitasyon sa unprogrammed appropriations sa mga pondong wala sa regular na budget ng pamahalaan. Ipinanukala ng Department of Budget and Management na lagyan ng cap ang naturang pondo. Layunin nitong matiyak na ang pondo ay magagamit lamang sa malinaw at limitadong layunin at hindi bilang malawak na discretionary fund. Target ng DBM na panatilihin sa mas mababa sa 5% ng kabuang national budget ang halaga ng unprogrammed appropriations batay sa datos at trend sa pananalapi. Gayunman, dadaan pa ito sa pagsusuri ng economic team, ng executive secretary at ng Pangulo bago tuluyang maisapinan. Lakay? Dapat lang nga talaga dapat natuto na tayo ha. Kaya higpitan na. Oo. At siguro ang gawing sino nga bang budget secretary natin pumalit kay Secretary Amena Pangandaman? O ikaw, nakalimutan mo na rin ha? Sinong DBM secretary siguro dapat Rolando Toledo. Toledo. Ilocano ba siya? Ayan, dapat Ilocano ha? O kaya Buholano? Kasi Ilocano lakay. Nakarmat. Ayan. Alam mo naman kayo mga Ilocano pagka humawak ng pera talagang safe na safe yan ha? Sa bulsa lang yan tinatalian pa ng lastiko yan. Ganun ba? Masino pa yan. Si Toledo, taga saan ba si Rolando Toledo? Ayan. Anyway, so dapat lang na ingatan ng budget ng bayan. Anyway, pero ngayong Biyernes, saan ba ang lakad ng presidente ngayon? Di ba lalabas ng Malacanang? Oo, so far lakay, wala siyang aktibidad sa labas ng palasyo pero mamaya mayroon siyang mga bisita dahil
magsusumite ng kanilang credentials sa Pangulo bilang mga kinatawan ng kanilang bansa dito sa Pilipinas, ang mga bagong ambassador mula sa Papua New Guinea, Slovak Oo. Republic at Lao People's Democratic Republic. Aba, puro mga third world countries ha. Ay, baka si Kuyang Kuyang Joe Pompo, ayan, ng Saint Germain Masonic Lodge, ayan. 'Di ba ambassador to ng Republic of Congo, Kuyang Justice Fred Ampuan. Ayan, so Malacanang lang, ayan. Malacanang lang ngayon. Acting pa lang daw si Secretary Toledo, ayan. Kasi di ba di pa maraming nako-confirm. acting. Oo nga, Rolando Rolly Toledo, ayan. O nga, ang daming acting ngayon, ha? Yung mga pinagpapalitan ng presidente. Kailan pa dumaan ng CA? Nakay. Pero sinabi na dati ng Malacanang na isisumite na yung kanilang pangalan sa Commission on Appointments. May bonus ba si Yusek Claire Castro Roque? Walang kababanit lakay. Wala ba? Trabaho niya kasi yun. Galing-galing din ng Trabaho niya. Galing-galing. Ito naman ang kanyang mga quotes lakay. Nahasa na itong si Yusek Claire Castro Roque, ha? Talong-talo na ang dating matari na Harry Roque, ha? Kaya pinagpipisan ng mga DDS ayan. Pero job well done, ayan. Kaya tuloy ayaw na magsalita si Secretary Mike Defensor Mawanay tuloy, ayan. Okay nga Rod. Mawanay 2.0. Ano yung 2.0? Di ko magets yung 2.0. Ayan, Miss Let. Explain mo nga, ano ba yung 2.0? Di ba kapag 2.0, kumbaga ay ano ba ito? Parang mas enhanced, parang gano'n. Ganun ba? Anong mas bago, ganyan. version? Parang, oo, ganyan. Bagong version. Bagong version na 2.0. Ayan. Nais ko pa na ko doon. Di ko kabisado yun. Ayan. Gen Z, ano ba yan? Term ba yan? O military, Dati intel? ang term yan, lakay. Alam mo naman ako, 4x4. Ayan, 5x5. Ayan. Kumusta signal mo? 5x5. 5x6. Akin na James Kumar na pala yan. Okay nga Rod, maraming salamat Miss Let. Good morning, balik sa Ilakay. Ayan, Leta Narciso mula sa Malacanang. Ayan, back to home base ang presidente. Malacanang, palasyo lang siya ngayon. Daming bayan. Friday ngayon, chill-chill lamang po tayo. Daming problema ng bayan. Ayan, sweldo pa naman ngayon. Sandali lamang Henry Uri, ha? Babalikan ka namin Henry Uri. Ano ba ang latest sa The Hague din Netherlands, ha? Abay, meron bang latest, ha? Aba, ano ba ang latest bukod kay ha? Bukod kay attorney anong apelyido ni Kaufman? Ayan, Martin Kaufman ba yan? Ano ang latest kay dating Pangulong Digong, ha? Yung mga sinasabing pronouncement daw, ha, na pagpatay. Akala ko ba hyperbole lang yan, figure of speech. The order is dead or alive. Ano ka mo dong? The order is dead or alive. That is a freedom of expression. Daming bayan. Oras Chief Justice Alex Jesmundo. Naku, good morning sa mga gods of Padre Faura. Naku, talaga naman, ha? Abay, sabi na aking bubit Chief Justice, ha? Justice Rodil. Ayan, Justice Maidas. Ay, apo. Justice Sam Gaerlan. Ayan. Abay, apo, apekas jay. Outsider ka numanan. Daming bayan. Oras sa Mr. Edwin Ernie ganap na alas 8:41. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng
Mga kuyang mga ateng ha. Ayan, ikaw ateng Eileen. Ayan, Eileen Gabionsa ha. Kuyang most worshipful Santiago. Ayan, June. Alam po niyo sa mga edar natin ganito kailangan nyo ng N plus gold ha. Parang si Nanay Nati Lising, 95 years old na ha. Abay, kailangan niyo po ng pampalakas ha. Ayan. Tulad natin sa loob na lang dekada ng serbisyo sa pagbabalita ninyo lakay, patunay ako na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. Kasi malaking tulong sa akin ang N Plus Gold, isang nutritional powder drink na specially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Kasi malaking tulong ito kaya inyo lakay ay aktibong-aktibo pa sa pagtatrabaho. Ayan. Kita nyo, marami pa tayong mga marites, mga maricon, marison. Ha? At nakakasabay pa tayo sa mga kapitbahay kong millennial sa pagja-jogging, di ba? Kaya ikaw din, parang manding bahakan. Kailangan mo rin ng N Plus Gold. Kung Roy Loyola, abay, hindi ka rin bumabata, ha? Oy, maraming salamat sa mga brethren na dumaan dyan sa commission and appointments. Confirm na ang kanilang promotion. Full pack with vitamins and minerals ang N Plus Gold. Tama-tama sa pangailangan nating katawan, lalo na kapag tayo po ay nagkakaedad. Chief Justice Alex, ha? Ayan, Justice Japardi Maampaw, ha? Ayan, Panginoon ng white flower tuloy, white rabbit, ayan. Kaya makuyang mga ateng, mahalagang alagaan ang ating mamahal sa buhay, kaya dapat inaalagaan din natin ang ating mga sarili. Kaya pag uwi nyo mamaya, dumaan muna sa Mercury Drug at mag-uwi sa inyong mga magulang ng N Plus Gold. Yan po ay tanda ng pagmamahal. Madam Miss Universe, pagkasabi kay bossing Loverboy, Michael, kailangan na rin po ng N Plus Gold. Ito po, si Gloria Diaz. Kayo ay nakikinig. Ito po, si Gloria Diaz, Miss Universe. Kayo ay nakikinig sa Damdaming Bayan with Deo Macalma and Sister L. Damdaming Bayan. Morning, Ma'am Glory. Ora, Sister L. It's 8:54. Good morning, Lakay. At good morning sa lahat ng mga nanonood. On air ka pa. Ganoon talaga, Lakay. Tagal mo nakaupo dyan. Di ka na... Ayan. Excuse me po. Ayan. Pero I like your attire today, Sister Thank you, L. Lakay. You're dahil, so gorgeous today. alam mo na ako mahilig sa bulaklak. So dahil walang bulak, tinadtad ko na lang siya ng bulaklak. Maraming bulaklak yan. Buong damit yan, Lakay, bulaklak. Oo, diba? Ganun ba yun? Akala ko nasa loob ang bulaklak. Hindi, wala. Thank God it's Friday, Lakay. At swell day ngayon. Oo nga pala. Ano ha? Kaya Anong petsa masaya. ngayon? 27? Yes, Lakay. Hanggang 28 lang tayo. Kaya ang sweldo ay for sure papasok na ngayong araw. Ang tanong, sapat ba? Oo nga. Kasi di ba yung iba, lagi nilang sinasabi, hindi pa raw pumapasok yung sweldo nila. Mayroon nang pinaglalaanan. Ay, oo. Pero ang positive side naman doon, Lakay, kahit at least wala ka mang matira sa'yo, nabayaran mo lahat ng kailangan mong bayaran. Totoo yan. Talagang, sabi nga ni Frank Sinatra, that's life. Yes. That's life. Ganyan ang buhay-buhay. Ganun talaga ang buhay. Ayan, Justice Tom Rentoy. Justice Tom Rentoy tuloy. Most worshipful Tom Rentoy, good morning. Most worshipful Sunny Razon. At ating Judge Lorna de Monteverde, ha? Wala pa rin kakupas-kupas ang most worshipful Franklin de Monteverde. Sharp na sharp pa rin. Ang installing officer ni Justice Fred Ampuan ng St. Germain Masonic Lodge sa kahapon sa Scottish Rite. Pero sandali lamang, alam mo natin, report mo lang kay Henry Uri. Ano ang latest kay Henry Uri, Miss Sister L? Eto muna, Lakay, dahil abogado ni dating Pangulong. Pero teka muna ha, yan, para lalong ganahan ang Henry Uri sa pagre-report, abay bigyan mo natin ng pasakalya para mas masigla siyang mag-report. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Shukran.
may paganyan ka pa. Ayan. Friday ngayon. Thank God it's Friday. Chill-chill lang tayo. Yes, kailangan makalma lang lakay. Napupurga na tayo ng mga sobrang politika. Grabe Ayan, naman yung Monday to Thursday. Grabe na pupurga. Parang pabalik-balik sa CR. Ayan, chill-chill lang tayo Friday ngayon. Ha? Kaya bigyan natin ng pampagana ang balansyadong balita. Eto na lang kayo kasi alam mo lang kay sakto. Ang future mayor ng San Antonio, Quezon. Ayan. Pero alam mo sakto lang kasi... Ayos ba ko yung Byong Garing? Ayan, kumusta na ko yan? Kumusta ang PDP laban? may nag-comment kasi na sabi? puro pro-BBM daw ang nire-report natin. Kailang balansyado tayo. Kaya balansyado tayo. Eto naman. Dahil... actually, ang nagsasabi niya na kahit nagna-number 1, ayan. Kasi sabi doon, ang DCRH daw ang number 1. And I said, I agree. Ayan. I agree simply because they have all the stations all over the Philippines, wherever you are, DCRH lang ang meron. Kaya ako, pag gusto kong makarating sa buong Pilipinas, any information, ang hinahanap ko si Henry Uri. Ayan. Wow! Attorney Sal Panelo. Yes, Secretary Sal Panelo. Ayan. Hindi lang kasulok-sulukan ng Pilipinas, Secretary Sal Panelo, ha? Ayan. Hanggang langit. Ayan, balita ko. Nagsusurvey ko eh. Opo. Number 1 radio station ngayon, DCRH. Wow, thank you, sir. Oh, you better believe my survey, man. Ayan, naimbag nga bigat, Apo Presidente. Kayang-kaya natin to. Ayan, Mista, ayan, Colonel Alex Sembrano, ha? Good morning. Ang kagandahan ng DCRH, Kumisan, hindi naman sa pagano sa ibang istasyon, ha? Hindi siya bias. Hindi na-apektuhan yung komentarista ng kanyang personal bias. Ayan, di na kami nagsasalita niyan, ha? Ayan na, para balansyado ang ating mga balita, ha? Ito na, abogado. Ipasok natin ang report mula sa Davao City. Ayan. Wala siya sa Davao. Wala sa Davao City. Nasa The Hague. Sige. Abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bumuelta sa International Criminal Court sa hindi nito pag-iimbestiga sa kaso ng mga patayan sa kasalukuyang administrasyon. Ang detalye balita mo, RHS 7, Henry Uri. Henry. Lakay pineltahan ni Attorney Nicholas Kaufman, abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, ang International Criminal Court ICC hinggil sa hindi nga pag-iimbestiga nito sa kasalukuyang administrasyon sa malawakang pagpatay mula ng maupo si Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang. Sa confirmation of charges na naganap kahapon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, narito ang kumpletong pahayag ni Attorney Kaufman. Here, I would like to show you the statistics pertaining to the rate of killings since the former president has left power, and the responsibility for law and order has passed into the hands of President Ferdinand Marcos Jr. I rely on a report published by academics at the Third World Studies Center in the University of the Philippines in the context of what is called the Dahas Project. And trust me, the authors of this report, comprising weekly statistics on the first year of the Marcos administration from 2022 to 2023, are no great friends of the former president, Mr. Duterte. This report was even cited, I remember, in a Rappler article, but it's to be found on our list of evidence at PHL D36 0006-0001, pages 0006 to 0010. The report for the first year of the Marcos administration showed that out of 342 killings, 160 were at the hands of state agents. And the figures and the statistics just kept on rising.
with the second year of the Marcos administration, 2023 to 2024, showing an increase in deaths at the hands of vigilantes, albeit a decrease in deaths at the hands of law enforcement officers, from 46.8% to 34%. Hardly a statistic to be proud of. So, with all the prosecutions, fancy bar charts, I'm pretty sure that if they were to recreate them for the period of 2 years after Duterte left power, they wouldn't have room left on their computer screen. The numbers would be... Ang kabuntot kasi niya, ang dulo niyan, pinokasyon na niya ni Atty. Kaufman, meron siyang pahayag dyan. Nagtataka siya kung bakit yung mga records na yan, anya, ay hindi iniimbestigahan ng International Criminal Court sa kabila ng mataas din na patayan na pa-record na pagpasok ng kasalukuyang administrasyon. Makipag-coordinate sila kay Senator Trillanes. Kulang sa coordination eh. Saka papalit ng dollar. Ayan. Yan ang delta ni Atty. Nicolas Kaufman, abogado ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court kahapon sa nagpapatuloy nga na confirmation of charges sa dating Pangulo. Ako si Henry Uri para sa DCR. Pilipinas, una sa Pilipinas. Anong latest? Sino-sino ang anong sabi ng mga bubit mo? Sino-sino ang mga nandun sa the Netherlands? Ha? Alam ko andun yung kanyang mga classmate dyan sa sa YMCA nung araw. Nakita ko lakay sa isang video nandun si Secretary Bebot Bello. At saka former Executive Secretary sa Mijaldea. Bingbong Mijaldea. Ayan, pumayat na. Si Atty. Salvador Panelo, si dating Billy Dulay. Si Atty. At ang kanya PFRD chairman na abogado rin ito na si Atty. Martin Delgra Lakay. Ayan, Delgra. Nasa dahig. Pero sabi ni Delgra sinacrifice daw niya yung kanyang paglaro ng golf. Ayan, para masuportahan ang dating Pangulong Digong. Oo. At sila naman ay kasama rin Atty. Kaufman na umaasistiya nga sa pagdinig na ito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Inday Sara nandun din ba? Wala lakay sapagkat wala. Hindi pa sila pinapayagan na makipagkita muna. Ang immediate family ay hindi pa pinapayagan makipagkita sa dating Pangulo habang nagaganap na itong mga pagdinig. Pero ayon naman kay Atty. Kaufman, hapon, ang dating Pangulo is in good spirits. Talaga ha? Talaga ha? Inire-report naman niya ayon kay Atty. Kaufman ang mga nangyayari at ang mga transpire sa pagdinig kaugnay nga nitong confirmation of charges. Siyempre kung makita yung mga classmates niya, Billy Dulay, ayan, nandun, ayan, Bebot Bello, ha? Sabi ni Atty. Billy Dulay, sabi niya, lakay, pupunta kami ng The Hague, ayan, magdadala ko ng chicken sandwich. Ayan. Kaya na ang problema, bakit kung sino pa yung mga matatalinong classmate nila, mga brad nila, dating comment secretary, ba't hindi kasama itong si Attorney Arthur Tugade? Ayan. At saka yung valedictorian yata nila, yung naging Justice Secretary. Aguirre, cum laude yan. Cum laude. Ubos ang buhok sa kakaaral. Pati kasama si Secretary Aguirre. Justice Secretary, cum laude pa pala nila sa San Beda Law yan. Anyari? Oo, baka hindi na sumamalakay. At ang initial nga na inilabas ang mga listahan ay itong Senator ni Bebot Bello. Pagamat hindi na kasama yung dalawa, ay yun ang mga naroroon na kahit talagang patay sa salaysay ng dating Pangulo ay kanyang matatalik talaga rin kaibigan. Bakit di ba matalik na kaibigan to? Naging Justice Secretary. Aguirre, cum laude yan.
Pero naubos ang buhok sa kakaaral ang putang ina. Pero lakay, ako dyan, kaya nauna rito, lakay, kung di ko nagkakamali, si Atty. Dita Guerra, dating DOJ Secretary, at kasama rin doon sa binabanggit lakay ng ICC na pinangalanan na umano ay involved din doon sa war on drugs. Okay. Tapos? So, hindi pa lang natin malaman kung yung ba isa sa dahilan at posibleng dahilan, baka kaya hindi na rin sumama nga itong si Atty. Aguirre. Kasi pinangalanan nga pala siya na co-perpetrator daw lakay. Ng Ayan, bakit may maleta rin ba siya? Ayan. Maleta. Okay nga, Rod. Sige, pareporte mo na lang si Atty. Sal Panelo. Ayan, favorite ka niya. Ayan. Pinipilit nga natin pero medyo Madaling araw kasi sa Dahig ngayon eh. Gano'n ba? Malamig doon. Baka nirarayo mo pa ang Sal Panelo. Ayan. O kaya si Secretary Bello. Oo nga, Matikas pa. Matikas pa. Ayan. Okay, basta gusto ko yung sapatos niya gawa sa balat ng buhaya. Ayan. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Henry Uri. Ako si Henry Uri para sa DCRH una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. May 3 million ako sa mga drug lords. Ang susundin lang nila, I'm sure that the entire Philippines is listening, ang problema lang nila is gaano kadali. But I'm not saying that you kill them, but the order is dead or alive. Basta ako sabihin ko may pera. Hindi ko ninakaw. Yan ang gamitin ko. I'll dispose of that money. That is a freedom of expression. Daming bayan. Maraming salamat, Dong. Pero Natatawa ko doon sa I'm not saying that you that kill them, but the order is dead or alive. ikaw naman di ka nasana kay digong hyperbole nga daw yan. Hyperbole. Figure of speech lang yan. Daming ganun pala yun. Ayan. Pero pwede rin totoo na yun. Pwede dead or ayan. Pwedeng dead or alive. Ayan. Pwedeng patay, pwedeng buhay. Ayan. Siguro kapag tumakas o nanlaban o di dead. Di palabanin. Bayan. Ay, nako. Sandali lamang, arrest number 12 man ang Milky. Ano ang latest sa Kamara? Ayan, kumusta na ang impeachment? Maka-interview nga tayo ng abogado. Alam mo, Sister L, ayan, bago mo explain kung ano yung 2.0 na yan. Hindi ako talaga makarelate dyan. Ayan. Hindi alam nila kay Chief Mighty L. Pang millennial pa, pang Gen Z pa. Millennial tayo. Pasok pa yan sa millennial. Pasok ba sa millennial? Ba't di ko alam yan? Kasi linya yan ni Sarah Geronimo sa isang pelikula nila ni John Lloyd Cruz. Alam mo naman, di ko pinapanood dyan ha. Alam mo, hanggang Viva Max lang kami ni Popoy Ayan. May naisip akong sandali lamang, kanina pa to naghihintay, baka mamaya yung pamasko nito eto na lakay mapanis na yan. So this is Christmas. Nandito araw-araw Pasko po sa DCRH. Pero bago ang aginaldo ni Ninong Sherwin sa ating winner, ano ang word of the day? Eto muna lakay ang ating word of the day. Kaya naman sa nanonood at nakikinig sa atin, pakinggan pong maigi. Ang ating word of the day lakay ay sobrang trending. Alam na alam ng lahat. Ito ay maleta. Ano ba yan? Rimowa ba yan? Ano ba yung mga tatak na hindi ko masyadong alam meron pang mamahaling maleta yung Motolite. Motolite ba yun? Motolite? Baterya. Baterya pala yun. Wala akong masyadong alam sa maleta. Basta ang pinakasikat nakita ko lang kay Jerry Baha yung Rimowa. Rimowa kasi lakay talaga yung Kuya Bernard. Ayan. Matibay kasi yun lakay. Pwede mong upuan yun. Pwede mong ihagis. Hindi, saka sabi nila yung parang stainless na maletang Rimowa. Ayan. Mas maganda rin pag may UP-UP.
At saka marami sticker. Ayan. Akala ko mas maganda pag may tag pa. Ganun At ba yan? naka-plastic. Pag binuksan mo kasi pera laman nun. Sige. Sandali lamang. Good morning, Mayor Ellen J. Possible Roland. Ayan, Kuyang Dado. Ayan, at Brian Q ng DWWW. O nga pala, speak of DWWW, ha? Aba, yung kabilang istasyon, batiin din natin happy birthday si Jen Subaryaga ng DCEC. Ayan. Ayan, binabati ng kanyang lolo na ang pangalan ay Senator Rodante Marcoleta. Dummy. Ayan, laba tayong breakfast dyan. Ayan, paramdam ka, pare ko, ha? Ito na ang nino ng bayan Eto sa na, ating Lakay. DZRH Malakas Aguinaldo Yes, promo. pero yung word of the day, maleta sa English, suitcase. Suitcase. Oo. Ayan. Maleta pa rin daw ang gamit sa Bisaya. Lakay. Ganon din sa Bicol, Lakay, maleta pa rin. Ayan. Sa Ilocano. Sa Ilocano, ayan, sa mga Ilocano nga Marines, lalagyan ng limpak-limpak na pera. Ayan. Lalagyan ng dollar. Ayan. Pan-deliver sa mga big time. Grabe naman. Iba pala yun. Pero eto na Lakay, ang ating Samsonite daw, isa sa brand Ayun, ng maleta. Samsonite, yung mamahalin. Maraming tama, salamat po, Lakay. Samsonite. Ayan. Pero parang, eto na. Parang kaya matibay daw yan. Parang Samson and Delilah daw yan. Ayan. Kala ko ano. Sino nga yun? Samson, di Sino ba? nga yung isa? Samson, di ba? Alam ko yung Samson and Delilah. Pero sino nga yung inano kay... Kanino? si Alam mo si... Junel. Si Ronnie. Akala ko Delilah and Junel. Uy, ganyan. Hindi naman. Bati kami yan Ayaw na mga taga Liberal Party list ng ganyan, ha? Biro lang yun, Lakay. Sige, si Sir Win na kanina pa naka-standby yan. Kanina alas 5 pa ito, di mo tinatawag. Oy, grabe, hindi naman. Bago lang yan. Pero ang Nino ng Bayan, Lakay, ay nandyan sa may Barangay Katipunan, Quezon City para sa ating Malakas promo. Ninong Sherwin, Ninong! Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! At eto na ang ating Ninong para sa ating Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Ninong Sherwin, Ninong! Yes, Sister El at Lakay, ito lang ang ating winner sa DZRH Malakas promo dito sa Barangay Katipunan sa Quezon City. At huling-huli natin, isang welder na nakatutok palagi sa DZRH. Pakita mo yung radyo mo. Ayan, ganyan kalito kanyang radyo. Aba, nako, parang ganyan yung radyo ni Ninong Michael Ismaygay, ha? Ninong MG. Oo, habang nag-gogot yan ang suot niya. Pocket radio. Ang ganda naman yan. Ano nga malakas yan tumunog, Lakay. Ano nga tatakyan, kuya? Rimowa ba yan o Samsonite? Ayan. Toshiba po. Ano? Toshiba. Toshiba ba? Naka-Toshiba pa. Matibay yan. Di ba yung radyo ko yan na kahit ihagis mo yan, ibalibag mo yan, buhay pa rin? Buhay pa rin. Opo, nahulog na po ito. Buhay pa po. Ayan. Ihagis mo nga, kuya. Wag naman, Lakay. Hindi, papalitan naman eh. Ano, Mayor? Pangalan mo, kuya? Paeng po, Paeng. Si Tatay Paeng. Paeng. Di pa mo sa'yo, no? Chupaeng. Ayan. Si Chupaeng. Paeng. po, Mayor. Ano apelyido mo, kuya? Merino po. Akala ko Beser. Kamukha to ni Justice Danton Beser. PJ Romy Barsa. Ayan. Ang tawag sa'yo, ni Tatay Paeng, Mayor. Ayan. Maraming salamat. Talaga. Mayor ng Star City. Chupaeng. Ano apelyido mo po ulit? Merino po. Merino. Ayan. Ikaw, Chupaeng, ha? Ayan. Ba't may bigote ka? Para saan yan? Wala po wala pa pabayaan na po. Ganun ba? Papabayaan lang. Sinusuklay mo ba yan, Tatay Paeng? Opo. Sabi sila kasi sinusuklay mukhang niya. idol mo si Senator Pototoy, ha? Nagsusuklay ng bigote. Hindi naman po, Mayor. Natutuwa po ako, Mayor, dahil bakit po? ang apat ko na po itong paghahabol. Ganun Una ba? po sa Marikaban, Nako. sa Paltok, sa Carriedo. Diyos ko. Nawalan po ako ng battery, lobat. Kaya ngayon po, nahuli mo si Sherwin. sa trabaho ko. Balik ko po,
kukunin ko yung radyo. Nakita ko sila. Sabi ko, nandito na. Hindi pa po ako pumunta sa trabaho. Ibig sabihin, tatay, meant to be na kayo na magkita ngayon ni Ninong Sherwin. Talagang pong namana ko na rin yung pakikinig ng radyo. Aba naman, nakakatuwa naman. Dahil 4 na beses ka pala nag-attempt, Kuya Chupaeng, bigyan ka agad ng 1,000 yan, Sherwin. Si Kuya Chupaeng. Chupaeng, sino paborito mga announcer sa radyo tuwing umaga? Si Mayor Lakay Deo Macalma. Talaga naman. 1,000 pieces. Salamat po, Manong Deo. Dahil kumpleto ang Mayor Lakay Deo Macalma, bigyan mo pa na 1,000 si Chupaeng. pa! Grabe naman. Salamat po, Manong Mayor Lakay. Wala pong ano man, Kuya. Ganyan kami magmahal, Kuya. At sa lahat po ng staff ng DCRH, nagpapasalamat po ako. Mula Luzon, Visayas, Mindanao, Samar. Buhay po ang mga nakikinig ng DCRH. Taga-Samar ka, tatay? Taga-Samar ka? Waray-waray. Saan sa Samar? Sa Isti po yung nanay ko. Pero dito po ako lumaki sa Maynila. Eastern Samar. Kina-Governor Ben Ibardone pala Ayan. Okay, Kuya, dahil para may panreserba ka dun sa mini... Pocket component. Hindi lang mini component. Pocket radio. Hindi, ano mas maliit sa mini? Pocket radio lang. Micro. Mini micro. Pampalit ng para pang reserva ka sa micro radio mo, Chupaeng. Bibigyan ka pa namin ng medium component. Ayan. Salamat po. Salamat. Maraming salamat po sa DCRH. Pwede ipadala sa nanay mo sa Eastern Samar yan, Kuya. Ayan. Nandito po ngayon, nanay ko sa Maynila. Nandito na. Pero ano muna yung ating word of the day, Tatay Paeng? Maleta po. Maleta. For sure, alam mo yan. Dahil ako mo ang ating word of the day, ito ang ating medium component hatid sa atin ng Astron, ang official radio set partner ng DZRH. Alagang Astron, alagang maaasahan. At syempre, meron ka rin grocery bag mula sa ACS at sa DZRH. At ang pinakamalaki, pinakabago, pinakababango, ang Pride Republic Conditioner, Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain-Away Formula, 2 kilo yan, kaya kahit gano'ng karaming labahan, ubus yan! At kailangan ng labahan, ito ang bagong-bago, hindi mo na kailangan labahan, pwede mo nang isuot ang pinakabagong design ng DZRH t-shirt, minomodelo ng pinakalumang tao. At hindi lang yan, ang papapakin mo tuwing hapon, ang Boy Sugba ng Regal Foods International Incorporated at hindi Kuyang Richard C. Yay! Ayan. Salamat po, Manong Mayor Lakay Deo Macalma. At sa lahat po ng bumubuo ng staff ng DCRH. Ako po ay nagpapasalamat sa inyo lahat. Ari nawa po marami pa kayong matulungan. Thank you, At sa buong nakikinig ng DCRH, ang number 1 po, DCRH, sa buong kapuluan ng Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang Hulu-Sulu. Maraming salamat po. Ang bira ka naman, Chupaeng, kung magsip-sip ka. Mula Apare hanggang Sulu. Natutuwa po ako Talaga 4 na beses na po. Dahil lang po dahil Chupaeng, ikaw ay natutuwa at ako ay natutuwa din. Dagdagan mo pa na 1,000, Sherwin. Grabe, nakatatlong mo. Grabe naman yan. Grabe. 3,000 pesos para sa Kuya Paeng. Manong Lakay, Mayor Deo Macalma, maraming salamat po. Tuwan-tuwa po ako, hindi ko may paliwanag. Pero Chupaeng, huwag mong kakalimutan by 2028 tatakbo ulit ako na mayor, ha? Ayan, huwag mong kakalimutan Deo Macalma is the name. Ayan. Salamat po, Manong Deo. Thank you, tatay. Mag-ingat po kayo, mabuhay po kayo at maraming salamat sa pakikinig sa aming istasyon. God bless po, God bless po. God bless po. Yung bigote mo, alagaan mo, Kuya, ha? Kamukha mo si Justice Danton Becer, ha? Opo, Mayor. Opo. Suklayin mo yan, tatay, ha? Suklayin mo yan, ha? Para pumogi lalo, ha? Sa muli po, DCRH, the number 1. Aba, galing mo talaga, Kuya. Love you, mama. Chup-chup. Alright, thank you, tatay. Thank you, Ninong Sherwin. Okay po. At syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, lagi tumutok sa DZRH,
Baka na susunod dating winner sa DZRH Malacash promo kasama ang Pride Detergent. Aris number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Grabe, alam nakakatuwa si Tatay Lakay, ang ganda ng ngiti niya. Ayan. Todong ngiti talaga si, siya. Chupaeng Merino parang nasa Cloud9. Ano siya Lakay smiling face. Yes. So, nakakahawa. Biro mo, 4 na beses pa lang hahabol-habol. Di ba, Lakay? Grabe naman yung nag-attempt talagang, alam niyo yung mga lugar saan siya naghabol. Kaya tawag na try and try until you succeed. Yes. Tagumpay. Kaya ngayon Lakay, ngiting tagumpay si Tatay. Maraming salamat, Ninong Sherwin. Maraming salamat. Good morning, Chupaeng. Ayan. Standby, manang Milky Rigunan. Ano ba ang latest sa Senado? Ay, sa Kamara, ha? O nga, manang Milky, ayan, i-research mo nga. Alam mo, Sister L, di ba, sabi ni Congressman Joel Chua ng Manila, yung member ng Quadcom, di ba? Ayan. Nalat yata ng Quadcom, binanggit ng mga Marines na pinadalan doon ng mali-maliitang pera. Ayan. Definite na yung makuha yung yung 1/3 vote. Sobra-sobra pa daw yung more than 100 na boto para ma-impeach ang Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Pero ang tanong dito, Sister Ella, ano Lakay? Sabi nga ni Kuyang Attorney Ray Tumampo, ayan, abay sabi niya may mga lawyer na nagsasabi, Sister L, kasi alam naman natin na obvious naman na kaya gusto ng iba na gusto ma-impeach talaga ang BP halata naman Lakay. para hindi na makatakbong presidente sa 2028. Ayan. Kasi kung na-convict siya sa impeachment court, malamang-lamang dyan permanent disqualification. Ayan. Sa paghawak ng public office. Manang Milky kung kung may sinasabi sila na kung nakita ni BP Sara na talagang ma-impeach siya, bago pa siya hatulan mag-resign siya. Mag-resign siya, magiging private citizen na siya. Para makakatakbo siya sa 2028. Ayan, pwede ba siyang ma-impeach? Pwede ba siyang hatulan? Kung private citizen na siya. Ayan, mga legal strategy, ba? Ayan. Siguro. Ano masasabi diyan Justice Danton Becer? PJ, Romy Barsa. Ayan. Justice Joe Lopez ng Supreme Court. Ayan. Justice Japar Di Maampaw. Ayan, pwede ba yun? Ayan. So anyway, mamaya malalaman natin sa mga legal experts. Daming bayan. Standby, manang Milky Rigunan. Standby, Val Gonzales. Pero alam po nyo, mga kuyang mga ateng, talagang ganun talaga, ha? Minsan yun talagang pagmamahal, Sister L. Dyan mo makita ang ikaw din, ayan, isasakal ka na, ayan, by June, ayan. Kailan naka-announce? Pardamihan ni i-announce Lakay. Ganun ba yan? Ayan. Ang tinatanong ano ba ang gustong background music ni Sister Ella habang siya ay naglalakad sa aisle ng San Agustin Church? Yan tinatawag Sister Ella na yan ang mga favorite na mga Gen Z. Ayan. Senior. Ayan. Faithful Love, Sister L. Alam mo Brian Q, ha? Ayan. Parang pinapatugtog din ito sa sa DWWW. Faithful ba yan? Ayan. Si Brian Q? Faithful Love, ayan. Pero pinapatugtog din nila yung yung music ni parang Neil Ocampo, yung Hawaii 5-0. Ayan. Pero siyempre mas gusto natin ito, ha? Faithful Love para sa init ng pagmamahal, Sister L. Kailangan sabi mo kay Architect, natural na init ng pagmamahal. Yung bang
natural na kaligayahan. Parang ayaw mo yata yung music ko. Ayan, palitan natin ng playlist, Brian Q. Ayan. Yan naman ang ayaw ko. Ayaw mo yan. Kailangan express love naturally, Sister L. Gamit ang honeymoon tea. May taglay itong natural herbs na tumutulong upang maipadama at maipakita mo ang iyong pagmamahal sa natural na paraan. Kasi ginigising nito ang init ng damdamin, making its night honeymoon. Ang honeymoon herbal tea ay mabibili sa mga suking butika sa halagang 90 pesos bawat sachet, Dr. Gary C. Mabibili po yan sa Mercury Drug, Watson, Southstar, TGP, Generica at iba pang butika. Ikaw din, Idol Rafi Tulfo, ha? Yung ini-endorse mo dyan, ayan. Sabihin mo, subukan nila ang honeymoon herbal tea para express love naturally. Standby, Milky Rigunani, standby, Raymond Datpaas. Ano ang latest sa Senado? Standby, Boy Gonzales, Dumagoso, Ibay. Ilaya. Oo nga pala yung aking BFF, ha? Nilipat na pala sa Parañaque City Jail. Yes, Lakay. Alam mo, sasabihin ko nga dapat sa'yo yun Kasi ang bail pala, Lakay, ay 20,000. 30 daw. 130, So mukhang wala pa siyang bail, kaya inilipat na siya sa Parañaque. Ba't walang pambili? Di ba trilyonaryo aking BFF? Bilyonaryo? Doon nga ako nagtaka, Lakay. Akala ko ba sobrang yaman niya? Kawawa naman. BFF. Bigyan mo na lang kaya. Pagka maawa ako talaga sa kanya, ipapangutang ko yan. Ayan. Naawa ko. Mababawasan yung pamigay mo niyan. Parañaque City dyan, nakatakot dyan. Baka may sumabog na granada dyan. Jalbantag, ayan. Namimiss ka ng mga taga Parañaque City Jail. Ayan. Dinabansagan si Jalbantag na boy granada, ha? Standby sa ating mga reports. Oras, Sister L. 9:29. This time check is... Oras, Sister L. 9:34. Sandali lamang mula sa Parañaque City Jail. Sandali lamang, Edniel Parosa, ha? Ayan. Basta siguro din mong walang sasabong na granada dyan, ha? Ayan. Sa bagay, wala na si Jel Bantag dyan. Ayan. Batiin ko lang muna itong sa bagay kung mga brethren naman ang nandyan sa Parañaque City Jail, ha? Lalo kung sila ang warden dyan. Ayan. Katulad ni Senior Warden Consihal Emilio Leonardo Padilla at Junior Warden Mariano Ong Tanaka. Ayan. At ang Worshipful Master, newly installed Master Justice Fred Ampuan. Aba, congratulations mga brethren. Kayong mga taga St. Germain Masonic Lodge. Antindi nyo, ha? 4 na Grandmaster ang umaten sa inyong installation, ha? Kuyang Justice, ha? Abay, Most Worshipful Tom Rentoy, ayan, Most Worshipful Sunny Razon, Most Worshipful Santiago Gabionsa Jr. at Most Worshipful Franklin De Monteverde ng JBC, ha? Siya pa ang installing officer. Talaga ang lupit ninyo, ha? Pagkatapos ang guest of honor ni speaker, isa ring dating warden, ayan, Right Worshipful General Roel Rivera ng BJMP. Naku. Right Worshipful Roel, ha? Ayan, yung aking BFF, ha? Kailangan safe, ha? Ayan, safe sa Parañaque City Jail. Baka may sumabog na granada dyan, ha? Ayan. Sa bahay, wala na si Bantag, Ayan. Happy birthday muna kay Very Worshipful Commissioner Boy Balmores. Ay, Commissioner Kuyang Sir, good morning. Happy to meet again. Kay Noble Ray Tumampo. Ayan, Kuyang Gerald Obias from Right Worshipful Roel Rivera at taga BJMP pala mga to. BJMP. Ayan. At happy birthday din kay Kuyang Marshal, Supreme Court Marshal Maniga Erlan. Binabati ni Kuya Director Eric Distor.
kay Tatay Bido Villanueva ng Marinduque. Ba? Binabati ni Vincent Villanueva ng Nissan Alabang at mula kay Jimmer at Rica Villarica Pawn Shop. Di ba? Rica Villarica. Ay, good morning Mayor Henry Villarica, ha? Congresswoman Linabel, ha? Okay, pabiyahin nyo, ha? Ayan. At happy birthday din kay Colonel JP Gupela ng Honolulu, Hawaii. Nanonood sila sa atin. Aloha! Ayan. Kay Manong Oscar Katubay at kay Manong Engineer Edwin Pascua dyan sa Eva Beach sa Hawaii. Birthday din pala ni Icho Villanueva, ha? Ayan, Icho, happy birthday, ha? Ng Philippine Star. Kay Kuyang Rodan Deliso, Kuyang Bernard Chua, at kay Mayor Arthur Marasigan, happy birthday. Lakay, mayroong sa'yo si Val, yung pinapasuyo niya. Mga kabrad mo nga yata. pala, ito, happy birthday din muna kay Colonel Reynaldo de la Cruz, Chief of Staff na Anti-Cybercrime Group. Ayan, mula kay Grace Vera Sansano. Oo nga pala, ha? Kasi nabanggit mo kanina yung mga kuyang mo, kaya bigla akong yung naalala mga breast natin sa sa Apolinario Mabini Masonic Lodge, ha? Ayan, nasan ito, Val? Ayan, kasi bukas pala ang kanilang public installation. Yes, Lakay. February 28 sa Apolinario Mabini Lodge Masonic Lodge, Kuya po, Nueva Ecija. Incoming officers, Worshipful Master Doc Julius J. Lacson, Senior Warden Attorney Mario Almasan, Junior Warden Dr. Dennis Timoteo. Ayan, from Kuyang Army Colonel Benji Arsiaga. Ayan. Meron pang isa bukas din ang ayan, bukas din ang public installation nila, ha. Good morning, boss. Good morning, boss. Thank God it's Friday. Alamin natin ang report muna mula kay Edniel Parosa, Sister L. Mula Nandyan sa Parañaque City Jail. Wala sa akin, ha? Wala. Asan sa akin yung sige, Edniel Parosa, ha? Ano ang latest kay Mr. Marcos? Ayan, si Francis Leo Marcos Mangusin, na mula sa Campo Crame CIDG ay inilipat na sa Parañaque City Jail dahil hindi pa nakapaglagak ng piyansang 130,000 pesos. Ayan. Safe ba sa dyan, ha? Abay, kailangan jail warden dyan, walang makapasok na granada. Ayan. Edniel Parosa, please come in. Edniel. Lakay at Sister L, magandang umaga. Inalista dito sa Campo Crame ang vlogger na si Norman Mangusin alias Francis Leo Marcos para nga ilipat sa Parañaque City Jail ngayong kanina lamang itong alas 8 ng umaga. Mapapansin mo, Lakay, dito sa video natin, halos takalbo na itong si Mangusin. Wala na po. Nang lumabas sa pagpunta ng Investigation and Detection Group. Nagpagupit ba yan? Kinalbo ba o nagpakalbo? Ito na nga, Lakay. Sabi ni CIDG NCR Director, Police Colonel Jan Giagi, patakaran ng mga inmate sa loob. Ang ginawang pagkalbo, kinalbo ng mga kosa. Itong si Mangusin. Sa loob nitong CIDG NCR Detention Facility. Dito yan sa Campo Crame. Kinumpirma rin ni Colonel Giagi, Lakay, na nagain sila ng opposition sa korte upang pigilan itong pagpapiyansa ni Mangusin dahil nga doon sa iba pa niyang mga sinisilip na atras o kaso sa iba't ibang complainant. Kabilang na dyan yung umano'y panggagatso, yung paggamit niya ng peki umanong birth certificate at passport, maging yung pagsuot na rin ng police uniform na bawal si tinatakda ng batas. Pero nilinaw ng opisyal na wala pang tugon dito ang korte. Nag-file pa lamang sila ng opposition at nakapagtataka rin kung bakit hindi pa raw nakapag-bail itong social media personality. Una siya inaresto sa lang just vexation, may piyansang kabuang 120,000 pesos. Pero dahil hindi pa nga nakapagpapiyansa, ay ikinamit na ng Parañaque RTC pabalik dito sa May City Jail mula sa kusudiya ng PNP CIDG, Lakay at Sister. Edniel, yung kinikita sa vlog, di ba 2,000 ang kinikita dyan? Di ba pwedeng pampiyansa yun? Di ba pwedeng i-withdraw yun? Ganun? Pero kung pinigilan kasi Lakay, hindi kahit may pampiyansa siya, hindi siya mapapayagan. Ganun ba yun? Kaya lang, dahil nung nabanggit, nakapagtataka rin daw sa CIDG na hindi pa nakapagpapile ng piyansa dahil February 24 pa ito na-aresto. At hindi naman din Friday noon. Hindi naman holiday. Anong 25? Tapos yung ipinal na opposition ay hindi pa natutugunan ng korte.
So nagtataka rin ng CIDG bakit daw hindi pa nakapaglalagak ng piyansa. Kung totoo nga ba raw mayaman itong si vlogger Francis Leo Marcos. Mangusin. Nung hinuli, nasa hotel yan eh. Kumakain yan eh. Imbis na nga daw na order, na court order. Di na nga tinapos yung kanyang breakfast eh. Kawawa naman. Kumakain pa naman ng salad. At saka yung lawyer niya. Sinong lawyer niya? Kuya Winnie Edad. Sino ba ang lawyer nitong si Francis Leo Marcos Mangusin? Lakay, hindi lang din natin na alam, pero tinanong din kanina dito kung may mga dumalaw kay Mangusin, pero ang sinasabi ng police, hindi rin pala nasagot ng diretsyo, Lakay, kung may mga dumalaw na, maging kung sino mang kaanak o kampo nitong si Mangusin, pero malamang doon sa may city jail sa Parañaque ay may kumarap sa kanya kahit yung mga abogado. Kasi Lakay, nalala ko nung dinala dito sa Camp February 24, ang mas maraming nandito, yung kampo nung complainant, na vlogger din, si MG. Si MG. Si Makagago. Nasaan na yung lady? Nasaan yung lady lawyer niya? Kasi nung na-detain sa NBI yan, may lady lawyer ba? Oo, dadalang ko sana ng kape. Naawa ako sa kanya. Ayan. Naawa ka pa, tinitira-tira ka niyan. Hindi mo ba napanood yung mga video niyan? Alam mo naman naniniwala ako, Sister Ella, niya sa kasabihang, love your enemy. Di sige, puntahan mo, yakapin mo. Dadalang ko sana ng kape sa NBI. Nung na-detain dyan, ayaw iharap nung lady lawyer niya. Nandun yung lady lawyer. Oo. Lakay, baka ikaw ang inaantay. Ganun ba? Ng best friend. Kaya lang, ang mahal naman ng... kung 2,000, 5,000 sana, kaya natin yan. Pwede natin kunin sa promo natin. 130,000, laki-laki. Pero Lakay, ako sabi ni Colonel Jaggy, wala na bumisita na mga kaanak dito sa kay Francis Leo Marcos. Kawawa naman. Yung kamag-anak niya sa Malacanang, wala ba? Akala ko Lakay, hindi pa totoong kamag-anak. Hindi naman talaga. Naku, wala daw. Baka daw, sabi ni Attorney Cornelio Samaniego Diskaya III, baka wala daw gustong mag-abogado, walang taker. Awa naman yung BFF ko. Best friend tawag niyan sa'yo. Best friend matawag sa akin. Lakay at Sister El, kapag pinanood nyo yung mga previous niyang vlog, nagagalit siya kapag tinatawag siyang Norman Mangusin Doon sa mga comments or yung mga live. Pag nag-live ka, di ba may mga live reactors? Yes, nagko-comment. Tinawag na Norman Mangusin, kaya lang, nalala natin, nung sinave yung warrant habang siya'y sumusubo ng salad, tinanong siya agad, ikaw ba si Norman Mangusin? Sabi niya, yes sir. Sumagot naman siya. So, inacknowledge niya naman na pangalan niya Norman Mangusin, pero batay nga dito sa sinisilip Lakay ng CIDG, even yung pangalan ng Norman Mangusin Lakay ay hindi pa rin talaga masabi na ito talaga yung kanyang real name. Kabilang yan doon sa mga sinisilip Lakay. Kabilang yan again doon sa mga bine-verify dahil allegedly meron siyang mga gamit na mga peking birth certificate at passport. Kabilang yan doon sa mga tinitignan. Sige, ayan mo Edniel, pag-usapan namin yan ni Attorney Orlando D at saka si Attorney Vladimir Putin Pilaes Momo. Ayan. Mag-aabogado ba sila? Baka pwede natin mapag-usapan sila lang ang pro bono rito, abogado. Pro bono pa. Magagalit sa'yo yung mga netizen Lakay. Ganun ba yan? Maraming galit dyan. Minumura-mura ka na, pipiansa mo pa. Ganyan tayo magmahal. Ayan. Sige na, Edjan. Sumesi niya si Lola Malu. Ayan. Ayan. So, pero safe siya. Teka muna. Saan siya sinamang selda? Baka mama inihalo dun sa mga may tatak. Pagka wala siyang tatak, gugulpin siya dyan. Hindi ko lang alam Lakay dahil ang huling message natin ng BJMP wala pa siya roon sa Parañaque. Hindi na rin sumunod yung mga members ng PNP Press
Pero dapat malamang yan, malalaman natin yan sa BJMP kapag nakarating na yan doon sa... Pero mga ano lakay mga alas 8 dito sa Ingales, 8 a.m. Hindi rin naman siya nag-paunlak ng interview, dire-diretso lang sumakay sa police mobile ng PNP. Dinala nga ron sa kustudiya ng Bureau of Jail Management and Penology. Alamin natin yan mamaya kay Giselle. Hindi kasi nakinig sa aking payo Ayan, payo ko sa kanya. Ano? BFF, huwag kang masyadong lastog. Ang lastog? Mayabang. Ayan. Okay nga Rod, maraming salamat, Ednyal. Narito sa Camp Crame, balik sa inyo, Lakay at Giselle. Daming bayan. Ayan, sandali lamang manang Milky at ito, banggitin ko na ang paanyaya ni Kuyang General Noble General Moises Onion Magnate Pagaduan dahil sila ay nag-imbita rin sa kanilang public installation bukas sa Allium Sepa Masonic Lodge 453 sa Bungabon, Nueva Ecija bukas. Alauna ng hapon, incoming Worshipful Master General Moises Pagaduan, Senior Warden Romar Cambri at Junior Warden Alex Guerrero. Proceed, Manang Milky, anong report? Eto na lakay si Manang Milky. Wait, saan ba yung cue card ko? Ba't wala dito sa akin na... ito wala pala. lakay, nasa iyo. Sinasabi ko sa iyo Sabi ko siya, pati Agno Masonic Lodge 75, huwag ko daw kakalimutin. Bukas yan kanilang public installation. Incoming Worshipful Master Jesus na manalo pa. Ayan. Senior Warden Michael Galera at Junior Warden Omar Delia. Congratulations mga brethren. Tickets ng mga unmanifested passenger ng lumog na MV Tricia Kerstin 3 nabili umano sa mga scalper. Allah. Ay, grabe naman Pati yun. pala sa ticket sa barko, may scalper. May Akala ko sa mga concert lang yan. Mga basketball game. Ayan, volleyball game. Hindi yan naglipa na yan. Talaga. Aris number 12. Milky Regulan, please kami. Manang Milky. Lakay at Sister L, maraming pasahero ang wala sa manifest ng lumubog na MV Tricia Kerstin 3 dahil malamang nabili ang ticket sa mga scalper. Ito ang lumabas sa hearing ng House Committee on Transportation nang tanungin ni Quezon Representative Renan Arrogancia si Nelson Tan ng Allison Shipping, ang kumpanyang may-ari ng lumubog na barko. Sa hearing, inamin ni Tan na ilang mga pasahero ang bumibili ng ticket pero pinapagamit sa iba, gaya ng kanilang mga kamag-anak at wala silang kontrol dito. At ni Tan, matagal ng ganito ang sitwasyon lalo na kapag peak season. Gate ni Arrogancia, ito ang naging problema dahil maraming pasaherong nawawala sa lumubog na MV Tricia Kerstin 3 ay hindi kasama sa manifesto kaya mahirap tukuyin ang kanilang pagkakakilanlan. Narito si Quezon Representative Renan Arrogancia sa hearing ng House Committee on Transportation. Tingko, paano nyo po magagawa ng tama kung yung scalper hindi natin nakokontrol? I think hindi ko alam kung sino pwede mag-control sa port when it comes to sa mga scalper na tinatawag natin. Kasi doon sa nangyari ngayon, napatunayan natin na napakadaming scalper ang nagbebenta ng ticket without the knowledge of Allison Shipping. So on your part, you are liable sa nangyari kasi nangyari nga ito. Maraming gumagawa nito sa buong bansa, for sure. So what if the same incident happened? So papaano yung security ng mga riding public natin? Ang MV Tricia Kerstin 3, isang ro-ro passenger ferry, ay lumubog sa karagatan malapit sa Basilan noong January 26. Sa pinakahuling datos, umaabot na sa 65 passengers ang napaulat na nasawi. Ako si Milky Regulan, nagulat para sa DCR8. Ayan na. Ano nga sabi ng mga lawyers diyan sa Kongreso? Ayan, yung sinasabing, di ba, impeachment kay VP Sara, kung maipasa dahil mga sabi nga ni Congressman Joel Chua, sigurado mo ako yung one-third vote para tuloy sa Senado ang impeachment complaint, impeachment case. Pero anong mangyayari kung mag-resign ang VP Sara before na dinigin ng impeachment court, Senado ang kanyang kaso? Alam mo na kay? Natanong din niya sa ilang mga miyembro ng impeachment panel sa Tamara. Pwede kasi option niya to resign para hindi siya ma-impeach. Para kung baga ay hindi siya makahatulan ng perpetual disqualification to hold office. To hold office, government office. Pero ang sinasabi nila, kung halimbawa mag-resign, so hindi na magkakaroon ng impeachment, pero open sa lakay na makasuhan pa rin. Ganon. Dahil hindi naman na sa kumbaga ay
Vice President, kung sakasakali lang na siya ay ma-impeach o hindi ma-impeach, option niya is to resign. Pero open siyang kasuhan ng mga kaso pa rin dahil siya na isang private citizen. Yun ang sinasabi naman. So, ang saan ifa-file ang kaso niyan? Sa regular court na? Hindi naman sa ombudsman dahil hindi na sa official. Pero kung yung mga... sa ombudsman. Pero yung mga offense nga, nangyari nung siya ay official pa ng gobyerno, sa ombudsman ba ipa-file pa rin yan? Yung halimbawa, isa resign na at si isang private citizen na lamang, sa ordinary court, malamang, pero yung mga ebidensya at lahat ng mga aligasyon pwedeng kunin doon sa ombudsman. Ayan, hindi, ibig ko sabihin na kasi sinasabi, nangyari nung siya ay nasa gobyerno, na official pa siya noon. So, kahit resign ba siya, ay pwede pang i-file yan sa ombudsman. Pwede yata lakay, ako sigurado pero ang sabi niya kahit daw nag-resign, malalaman natin yan. Malalaman natin yan na manang Milky Regunana dito sa executive session bukas dahil andito si Ombudsman Boying Remulla ay nadagdag pa, nagbalik ba itong si Secretary Teddy Boy Locsin. Ayan, na-miss ko yung BS niya tsaka FUCK. Ayan. Aabangan niyan bukas at maraming salamat sa sa executive session dahil sila ay nakadagdag ng 1% sa survey natin sa rating. Number 1 program sa Saturday yan. Ayan. Abangan niyo bukas. Maraming pasabog si Ombudsman Boying. Ayan. Okay, proceed man Milky. Abangan lakay, Sister Elda, sa Lunes, simula na ang pagtalakay ng House Justice Committee kung meron bang sufficiency in form and substance. Ang 4 na impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ako si Milky Regunana nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat Manang Milky Regunan. Malalaman natin yan kung ano ang maging aksyon ng kumpas ng conductor sa Malacanang. Dahil ayaw daw ng presidente na impeachment Ayan. Maapektuhan lalo ating ekonomiya. Yes. Ihabol natin si Raymond bago si Het. Dahil ang kahilingan daw ni Senator Marcoleta na baguhin ang minutes ng Commission on Appointment hinggil sa kanyang pahayag tungkol sa Kalayaan Island Group, hindi pa na-aksyonan. Detalye balita mo, RH28, Raymond Adpaas. Lakay Raymond. Si Israel Mayo, hindi na-aksyonan ng Commission on Appointment o CA ang kahilingan ni Senador Dante Marcoleta na baguhin ang minutes o record ng hearing ng kanilang isinagawa noong February 4, 2026. Ito ay nang humarap ang 36 na matatas na opisyal ng AFP para sa confirmation hearing kung saan sinabi ni Marcoleta na i-give up na lamang ang Kalayaan Island Group o KIG dahil nasa labas na ito ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Katwiran ni Marcoleta, hindi niya sinasabing ipamigay ang KIG kundi hypothetical lang daw ang kanyang pagkabanggit nito sa nasabing hearing. Kaya't nag-object ito ng nag-motion si Camiguin Congressman J.J. Romualdo bilang majority leader ng CA na naaprobahan ang minutes ng February 4 hearing. Narito si Senador Rodante Marcoleta. If a map is drawn appropriating the high seas, we will violate the UNCLOS itself. With the dilemma of plotting the West Philippine Sea that will include the waters of the KIG in the high seas, Senator Marcoleta used a hypothetical scenario of giving up the KIG if only to simplify the problem of delimiting the West Philippine Sea. He further said that within the South China Sea are the EEZs from different countries and that Vietnam, Malaysia, and China were able to manage their differences and consequently had numerous oil and gas explorations within their areas. The Philippines has been left behind on this aspect as we have been unable to manage our dispute. Ito si RH28, Raymond Adpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Raymond Adpaas. Kalog sabi ni Senator Rodante Marcoleta, that is a figure of speech. Daming bayan. Oras, Sister L. 9:56. Ang oras na yan ay hatid Kayo ay nakikinig sa Damdaming Bayan with Deo Macalma and Sister L. Daming
Nako, maraming salamat Madam Miss Universe. Nako, siguro magalit si Ma'am Glory, ha? Bakit lakay? Pagka nalamang yung mga kapwa niya artista, hindi ba artista na siya ngayon, ha? Yes. Ayan. Artista naman na talaga siya. Oo, di ba? yan. Yung 1.2. Ayan, hanggang ngayon, dami nagtatanong kay sa dos por report yan, ha? Ayan, Ano sino ba daw yung yan? actress na yan? Aba yan. Yung mga ano. Yung dati sa abroad ang may date. bubuit ka rin dati. 1.5, 1. Yan, plus shopping. Ayan. The very expensive gift. Oo. Senador naman yon, ha? O nga pala, Raymond, di kita natanong kanina, ha? Abay, ba't naghiwalay si Senator Win Gatchalian sa kasi Bianca Manalo, ha? At may bago daw BFC Bianca Manalo, politiko rin. Aba, sino kaya yan, ha? Sandali lamang, happy birthday muna kay Teo Saludes Forbes from Lolo Bong Saludes. Aba, happy birthday din kay Roche Delbo Tebes mula kay Kaloy Pascual Jr. At eto pa, ayan, paalala ni Noble Adam Sim Card ng Xavier School Bat 71. Ayan, sa lang 55th anniversary celebration, reunion, bukas na yan, Sabado sa New World Hotel. Aba, Noble Adam Sim, ha? Ayan, kayo mga members ng Parents Teachers Association sa Xavier Hill. Did you teach your children well? Ayan. Kasi may mga balita natin na nagre-reklamo yung mga magulang kasi mga anak nila na-addict sa sugal-sugal. Yung mga online, yung mga ending. To the point na meron, yung mga bata, ayan, to the point na kaya nilimitahan ng 500 pesos ang allowance sa mga bata dyan sa Xavier, eh. Ang mahal ng allowance nyo, ha? Yayamanin ang mga yan, ha? Ayan, grabe lakay, ha? maximum 500 pesos ang binigay nun kasi Per day? 5 per day yan. Isang buwan mo na yon. Kasi may nagsusugal pala sila kaya nabahala yung mga parents kasi lalo malaman nila yung isang classmate ng mga magbabarkada dyan sa Xavier. Abay nalungkot yung isang classmate nila, naawa, nagumon sa sugal, natalo. Grabe. Sabi ng isang classmate niyang yayamanin din. Ayan, sabi niya, sige, ayusin natin yan. Sabi niya, punta tayo sa bahay. Sabi niya, nakawin natin yung Rolex ni Daddy. Ayan. Seryoso? Seryoso. Ito yung kwento ng mga mga parents teachers ng Xavier, ha? Grabe, lakay. Umabot ng ganyan kaya noon nilimitahan ang allowance ng mga bata diyan sa Xavier ng hanggang 500 pesos per day lang yan. Ayan. Yung isang ninong natin dyan kaya hinigpitan yung kanilang mga anak. Your business is our business. Akala ko pinabaon 150 per day ka na lang. Magrarally ang mga bata. Kuyang Dado Melegrito, ha? Kuyang Jong Francisco, ha? Ayan, Cesar Bautista at Romeo Daduyo. Ayan, good morning daw kay ang Grandmaster si Eugene Torre Manong. Ayan, maraming salamat Romy at Kuyang Rodan Deliso at Kuyang Judge Boyet Mapili. Report mula kay Don Pobre. Sa ating balitang negosyo, Mactan Cebu Airport, kinilala bilang isa sa best airport at departures ng ASQ Customer Experience Award. Mga ganyan natin mga gusto natin marinig ng mga balita. Maganda talaga yung airport nila dyan, Lakay. Talaga? Napunta ka na dyan? For sure, ikaw nakarating ka na dyan. Imposible hindi pa. Hindi pa. Sa Mactan Airport, Lakay. Hindi pa. Alamin natin ang balitang negosyo ni Don Carlos. Don. Kinilala bilang isa sa best airports at departures sa buong mundo, ang Mactan Cebu International Airport or MCIA. Ito ay ayon sa ASQ Customers Experience Awards ng Airports Council International o ACI. Hinirang ang MCIA na top airport sa Asia-Pacific region para sa 5 to 15 million passengers category. Ayon naman sa Aboitiz Infra Capital, nangibabaw ang unique features sa nasabing airport tulad ng SebConnex at SebPlus Network. Samantala, pasok din ang Clark International Airport bilang isa sa mga Best Airports at Arrival Award para sa taong 2025. Sa iba pang balita, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon sa halagang 57 pesos at 60 centavos kada US dollar. At yan ang balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Don Carlos ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Maraming salamat, Don Carlos. Ayan, galing-galing mapuntahan nga yan. Ayan, pagka naimbita si DOTR Secretary Christina Frasco. Ayan. At yan, transportation, si Secretary Henry... Hindi siya. Hindi ba? DICT yun eh. DICT si Henry nga. Aguda. Oo. Si transportation ay Lopez. Ayan. Banoy. Banoy Ayan. Lopez. Si Secretary Banoy. Monday na po. Monday tayo magkita-kita. Ayan. Maraming salamat. Thank you. Thank God it's a Friday. Chill-chill lamang po tayo mga kuyang mga ateng. At yan, nakabuhan natin palatuntunan ng damdamin bayan. Ako po si Deo Macalma. Sister Al po, Elaine Apit. Stay safe everyone. God bless po. Operasyon Tulong susunod na Wonder Woman. Miss May Binauhan. Oras. Nako, lumampas sa bonjing-bonjing. Eksakto. Ulit. Alas 10:11.